Parang bomba na sumabog ang balitang may malaking revelasyon umano si Vice President Sara Duterte laban kay Congressman Eris. Sa isang viral na pahayag, tila na corner ang mambabatas matapos lumabas ang ilang impormasyon na hindi inaasahang mabubunyag sa publiko. Dahil dito, maugong ang usapan na ipanalong-panalo na ang Vice Presidente sa usaping ito, habang ang kanyang mga kritiko ay tila hindi na mahulugang karayom sa kaba. Ayon sa mga source, maraming magkakasakiti o madidarahop sa sama ng loob dahil sa bilis ng takbo ng mga pangyayari na pumapabor sa kampo ng mga Duterte. Habang si Kong Eris ay pilit na idinedepensa ang kanyang panig, hindi naman mapigilan ng mga taga-suporta ni Sara ang magdiwang. Ito na nga ba ang katapusan ng mga batikos laban sa kanya? O may reserba pa bang hirit ang kabilang panig? Isang bagay ang sigurado, ang balitang ito ay yayanig sa balanse ng kapangyarihan sa bansa. So nothing. Naku, mayroong nabalitaan to si Mama Corina. Marami daw hong mag-a-absent. Paano ba yan, Representative Luistro? Ha? Anong gagawin nyo pagka yung 55 yung mga pumirma doon sa report ng Injustice Committee, sila lamang ang magkikita-kita dyan sa plenaryo bukas. Di ba? Ano kaya ang gagawin nitong si Baculaw? Excited na ho tayo. Tindi yan, ha? Yeah, just not appear. It's the safest thing. Baka hindi matuloy yung botohan dahil walang quorum. Ha? Di ba? Pag marami nag-absent. Oo nga, ano? Walang quorum. Tingin mo that's a possibility sa Monday? It's Kasi a minsan, possibility. Pag walang quorum, open, close. Bang nag-gavel, tas Ano ba ang uyan. kailangan sa quorum? Majority. So Simple half plus majority. one. Yes. So 3 ilan ba sila? 318. Divided So by kailangan mga... 150 plus, more than 160. Ganyan. No? So kung sinasabi nilang, sorry, may 215 votes sila, Dapat magpakita. edi dapat nandun sila, Dapat, magpakita oo. sila. May pa-conclave na nga yung NUP eh. Kapakonclave. Secret ballot. Secret balloting. Oo nga, sino kayang nanalo doon? Dalawa daw yung parties na nagkaroon ng secret balloting. Para daw walang pressure. Okay. Hindi harap-harapan yung yes ka o no. So, nag-secret So balloting anong daw lumabas sila. na ano? Majority. Itim na usok. Naku, yari. Itim na usok? Itim na Itim na usok. usok sa Walang puti. nalalong Santo Papa. Naloko na, yan ang aba sinasabi natin. Pagka kasi sa Vatican, di ba, pagka namatay yung Papa, ngayon pagka may papalit na, pagka nag-ano sila dyan, nag-usap-usap, mayat maya, lumalabas doon sa tambutso sa taas, kulay itim, wala pang napipili. Dito ho, meron din ho ata ganun mangyayari sa House of Representatives bukas. Abangan ho natin kung anong kulay ng usok ang lalabas, kulay puti o kulay itim. Diba? Baka amoy yung hintayin natin dyan. Kung mangangamoy pera o mangangamoy basura o mangangamoy maleta. Ang kagaling, di ba? Ikaw talaga. So, wait, kung walang quorum, hindi matuloy ang botohan, anong mangyayari next day? Next day. Wait for the next. Next day. Nako. Pero siguro malabo yun. Sana naman Malabo magkaroon. naman siguro yung walang quorum sa Monday. Kasi kung sinasabi nilang, Hindi, kung ikaw naman tatanungin ko, Ma'am Pinky, sangayon ka ba na ma-impeach si Pipi Sara? Yan yung maganda tanong eh. Alam ko, irrelevant yung tanong na yan dahil ika nga wala namang magiging bigat yan sa pagbobotohan sa bukas. Gusto ko marinig yung mga punto de vista ng mga taga-mainstream media kung ano ba sa tingin nila? Sang-ayon ba sila dyan sa ginawang panggigiba kay Bibi Sara? Sang-ayon ba sila na walang Sara Duterte sa 2028? Diba? Ano sa tingin? Kasi yan eh. Kahit na yung iba dyan galit kay VP Sara, yung ibang mga pinklawan at dilawan yun na nyo sa angko, yung iba dyan gusto nila talaga na magkaroon ng totoong showdown sa 2028. Hindi yung sila na maglulukuhan. Ito si John Vic Remulla, Risa Hontiveros, Leni Robredo, sila na lang. Walang totoong option na sambay ng Pilipino kung sinong gusto nilang paupuin sa Malacanang sa 2028. Hindi naman umaari yun. 215, more than the, required quorum. Yeah. 215 will say yes daw. Oh. Well, okay. But I think if somebody intends to be absent, they should be held accountable. Because, Bakit ka nga naman mag-a-absent? alam mo, yung mga duwag lang ng gumagawa nun. Really? Diba? Hindi, pero itong si Congressman Egay Irisi, matapang to. Ito, mama na to. Pakita ko lang kay
Ito. Oh, Ma'am Corina, yan si Congressman Egay, hindi papasok yan. Pero hindi duwag yan. Ayaw niya lang makiisa doon sa kabalbalang ginawa nila diyan sa Injustice Committee. Yung ginawa nilang momobilisa sa mga ahensya ng pamahalaan para pagtulong-tulungan ng Pangalawang Pangulo. Ayaw niya sumangkot doon. Kaya yung hindi pagdalo, hindi ibig sabihin na duwag ka na. Okay, Ma'am Corina? Even if you're absent, okay, pero kailangan meron kang dahilan. So bantayan Yun mo. nga, yung mga dahilan nitong si Congressman Egay Irice, ayaw niyang makaisa sa katarantaduhan ng administrasyon na to na kung saan talagang minubilisa nila lahat ng ahensya ng pamahalaan, NBI, COA, AMLA, ano pa ba, DOJ, lahat ng kabalbalan ginawa nila para lamang masiraan itong si BP Sara. Ayaw makiisa ng mamanayan doon sa ginawa nila diyan sa Injustice Committee nitong si Baculaw. Yun lang Kung natin naman. kung sino ang mag-absent sa Lunes. So it shall be an interesting Monday indeed. 2 more tulogs and then Monday na lang. 2 more tulogs. Ito naman si ate, yun na nga lang sasabihin, magpapakyut ka pa, bahala ka nga dyan. Ayoko yung mga ganyan. Ayoko yung mga wala namang bitaw, dinadaan sa pakyut eh. Buti pa to si Ma'am Pinky, gusto ko to. Ay, hindi yan. Si Ma'am Corina medyo maanghang to eh. Medyo maanghang bumanat. Yan tayo. O, interviewin ko na ho ito si Baculaw. Ako nang i-interview dito kay Baculaw ha. O, ito, pakinggan ho natin to. Nako, ito na. First 100 maleta question para dito kay Jinky Luistro. Daw sa Secretary General SARS already distributed the article of impeachment against Vice President Sara Duterte to lawmakers. The plenary is set to vote on this on May 11. What will happen on Monday? Ayan. Gusto natin marinig sasabihin ni Baculaw dyan. Game. The reason why it is historic, Oh. unprecedented, first time, no? Kunyari ako talaga nag-i-interview dito kay Baculaw. Kunwari, game. Is because this is an offshoot of the Supreme Court decision in the Duterte versus House of Representatives case, which pertains to the first impeachment complaint Okay. filed back in the 19th Congress. Oh. In other words, you're Oh. correct. First time mangyayari ito na there will be interpellation on the articles of impeachment, Yan. and the same was preceded by giving sufficient period of time to the House members to read and study first the articles of impeachment along with the evidence, no? Iyo. Ito na yung susunod na tanong dito kay Baculaw. Ito. How are you preparing for sponsorship and interpolation? Naku, yan ang abangan ho natin. Kasi yung ibang mga congressman dyan, kahit na meron ng nararamdaman na parang gusto nilang bumoto in favor sa impeachment ni BP Sara. Pero pagka nagkaroon na ng tanungan, di ba, lalo na yung conscience vote ang gagamitin nila. Pagka tumayo dyan si Congressman Marcoleta at inisa-isa niya yung mga kabuktutan na nangyayari dyan sa dyan sa hearing na yan, ito na ho talaga maghahalo ang balas sa tinalupan. Kaya talagang kaabang-abang ho yan, mga kababayan. Basically, the sponsorship is anchored on the committee report. So I will be speaking on everything that happened before the Justice Committee. Basically, yung kanya mga opening statement, kung ilan yung nangyaring hearing sa nakalipas na 2 buwan, mula nung ilinatag nila ito si Madriaga, okay? Lahat ng mga opening salbo niya, ipagsasama-samahin niya lang yun at babasahin niya. Diba? Tama ba ako, Baculaw? Uy, Baculaw, tama ba ako? Hindi ako. That would include the determination of form, substance, ground, Yeah. and ultimately probable cause. Iyan, para The evidence that was presented by the complainant, and of course the fact that this evidence remains unrebutted even to the date of the plenary vote, because Hindi ibig sabihin unrebutted, totoo na kagad paano ka riribat? Anak ng toko teritoryo nyo yun.
Di nga makross-examine ng kampo ni VP Sara, paano sila re-rebut? Kita-kita na lang kayo sa Senado, doon kayo lalampaso ng defense team ni VP Sara. Doon ko makikita ang galing nitong si Baculaw. Ha? Diyan kasi sa Injustice Committee, bida-bida yan eh. Pero pagdating diyan sa impeachment court, doon ko makikita ang husay nitong si Baculaw. Yung pagiging mahusay niyang abogada, doon niya na ilalabas. Di ba, Bacols? The respondent vice president never answered the allegation of offenses in the impeachment complaint. No, so basically it will be anchored on the committee report. Lahat ng nangyari sa Justice Committee will be reported to the plenary by way of a sponsorship speech. Yeah. Oh, ito ang ating 400 maleta question para dito kay Baculaw. Ha, ito. Oh, what is your reaction to Senator Lacson saying the Senate might not be able to immediately convene as an impeachment court if majority of the senator would oppose the move? Naku, ano ho yan? Pinag-initan yan, yung usapin na yan. Sa mga nakalipas na araw, di ba? Sinagot pa nga ni Defensor itong si Ping Lacson dyan sa mga punto de vista niya na yan. Ano magagawa natin? Kung meron naman pala mga punto itong si Senator Danto Marcoleta para i-oppose ay ang pagkukonvene na yan ng impeachment court kung sakaling makakuha ng sapat na boto itong sila Baculaw bukas dyan sa plenaryo. Yan. Gusto ko yung tanong na yan. We've heard it from some of the senators from the Duterte bloc that they will be opposing the impeachment complaint, right? No? So that includes the move towards suspending or opposing the convening of the impeachment court, no? But of course, we are positive and hopeful, considering that we follow the Constitution, the Supreme Court decision, and the rules of impeachment proceedings, no? We're positive and hopeful that there are no grounds why they should stop the Senate from convening to an impeachment court. I don't see any reason why they should stop the Senate from convening into an impeachment court. As a matter of fact, if I may add, and notwithstanding the number, 4 na, di ba? Petitions pending before the Supreme Court, sa awa ng Diyos hanggang ngayon, no TRO issued by the Supreme Court, which means that no law was violated, no rule was violated by the House of Representatives in as far as initiating the impeachment complaints are concerned. No decision coming from the Supreme Court. Meron na kayong violate yung sasagawa nyo ng mini trial. Una sa lahat, impeachment court lang. Tanging impeachment court lang ang pwede magsagawa ng trial, pero nagsagawa pa rin kayo. Kaya hindi pwede sabihin na wala pa kayong linabag. Meron na kayong linabag. Baculaw. Supreme Court, it means that there's a constitutional duty to proceed. If there is no Makabakulaw naman kayo kay Jinky Luis. Hindi, ano lang yun? Biro lang yun. Kayo naman, hindi naman siseryosohin ni Bacols yan. Di ba, Bacols? O si Beauty na lang. Anak ng tokwa. Gagaling kayo sa Bacol. Beauty. Di Beauty na lang. Bira yung... Para naman kayo mga bata. Balat sibuyas. Si tatay, di ko nga kung ano-ano pinagtatawag sa akin, hindi napipikon eh. Ano mas Baculaw Beauty, sorry, Beauty. And there is no directive to stop by way of an injunction. It only means that the constitutional duty to proceed must be observed. No? The only time that the Senate should stop is if the Supreme Court will be issuing either a TRO or an injunction. We haven't discussed that, no? Because we are indeed anticipating that they will convene, most especially because the Senate President already pronounced that forthwith they will convene the impeachment court, no?
Plus the fact that we don't see any reason or Yan. any ground which they can raise in order to stop the convening of the impeachment Ay, court. teka. We Hindi pa natin nabasa yung tanong dito kay Baculaw. Ano yung susunod na tanong natin dito kay Baculaw? Ito. If the Senate refused to convene, what would be your recourse? Naku, matindi ho yan. Ano kaya gagawin nitong sila Baculaw kung sakari hindi mag-convene na Senado? We haven't discussed that, no? Because we are indeed anticipating that they will convene, most especially because the Senate President already pronounced that forthwith they will convene the impeachment court, no? Plus the fact that we don't see any reason or any ground which they can raise in order to stop the convening of the impeachment court. We are focused more on preparing for the trial before the Senate. Yeah. Next question. Ito ang ating 50 maleta question para dito kay Baculaw. Many lawmakers have said there are substantial numbers to get the Vice President impeached. Are you optimistic Duterte will be convicted? Naku, matindi yan To your question as to whether I am certain about the conviction, of course I am not. Yan talaga gusto ko tanong dito kay Baculaw. Para kaming nag-uusap. Maganda eh. Kaya ako tumatambay dito sa YT channel na to eh. Yung feel natin na parang tayo nag-i-interview dito sa mga ginagawa nila ng ano na to, ng click eh, no? Oh. Because first and foremost, we have not seen the defense evidence. Remember, yun pala this yun. will be the first time that we will be Correct. seeing the Tama defense naman. evidence. Oo. No? Oo. And regardless of the fact that we have described the impeachment process as political Oh. process, Oo. syempre tumitingin pa rin ang mga senator judges to sa strength ng evidence. No? Ah. So notwithstanding that there is a political nature Okay. in the impeachment process, importante pa rin that there is sufficient evidence to support the conviction. Naku, akala ko pa kompleto na. Akala ko pang talagang yung mga ilinatag na ebidensya talagang sisibak kay VP Sara. Pati ako, nadidiskumpyaduhan na ako dyan sa mga kalokohan nyo dyan sa Injustice Committee. Baculaw ha, ayusin mo. If that is the stand or the acquittal, if that is the position. No? Yun na nga ba sinasabi natin. We cannot be certain on that because it's important for us to see the defense evidence. Ang tanong ko dito kay Baculaw, anong mga kalokohan ginawa nyo dyan sa Injustice Committee? Di ba, kung di rin pala kayo sigurado na makukonvict si VP, dapat hindi nyo ano ba talaga pakay nyo? Matanggal siya o siraan lang siya? Pagka natanggal siya, bonus na lang, ganon. Pero ang talagang ini-aim nyo, masiraan lang si VP Sara. Palakpakan mo natin. Yun lang. Anak ng toka, nag-abala pa kayo. Ginastos nyo pa ang pera ng sambayan ng Pilipino sa mga hearing nyo na yan. Langya ka, Baculaw ha. And we have not seen the defense evidence in the entire Bala ka proceeding. dyan. Langyang Baculaw na to, akala ko pa naman meron tayong may taas sa kanya. Dito tayo sa interview nitong si Ma'am Corina, dyan sa memo, dito kay Congressman Egay Irice. Pag mga usaping anti-political dynasty at impeachment ni VP Sara, magkakalatagan na ho tayo dito mga kababayan. Ito, panoorin ho natin. Before the Justice Committee because they did not avail of this opportunity. Tapos na pala. Dito na tayo kay Koing Egay. Yan. Ano ginagawa sa litrato para matakpan ang tiyan? Kailangan ko yan. Okay. Para pag-usapan ng mga isyong ito, makakasama natin ngayon sa memo ang parating walang preno. Oh, you like that? Caloocan City 2nd District Representative Egay Eriza, welcome to the show. Yung aming pong co-anchor dito sa Bilyonaryo Channel, Kong Egay Erice. Good morning, sir. Hi, good morning, Corina Willard. Ayun. Bakit parang, ano ba to? Sa palagay po ba ninyo, sinasadyang kalimutan pag-usapan itong anti-dynasty bill? Ang sa akin, sa tingin ko, hindi na Hindi ito naman makakapasa. Kasi napakalayo ng version na ipinasa ng House at ng Senate. Yung sa Senate, yun ang mas makatotohanan. Pero yung sa House, ano to, hoax. Tingin ko, hindi naman talaga to anti-political dynasty Ano siya? bill sapagkat
kung maipapasa ito, pwedeng 10 miyembro ng pamilya sabay-sabay manungkulan. Yun yung... Hindi ba yun nga yung ayaw natin? Yun nga, ang ayaw natin. Actually, it will institutionalize political dynasties. Yung version na naipasa sa Committee on Suffrage and Electoral Reform sa House of Representatives. Willard. Para saan pa, sir? Kaya nga, doon ako nagtataka. At ang pinakamasama nito, ito ay inilagay na priority legislation ng ating Pangulo. At ang author nitong hoax bill na ito ay mismong anak niya at si Speaker. Nako! Teka muna, so ano ang ginagawa ng minorya? Like, Laila De Lima, Chel Joknol, sigurado hindi sila... Nag-withdraw kami lahat. Kami, si Laila, ako, at marami pang iba na... Nag-withdraw si Saba. Ba't nag-withdraw si Saba? Anak ng toko. Pambihira naman. Dapat hindi mo pinag-withdraw si Saba. Ikaw naman, Congressman Egay. Si Saba lang hinihintay ko lagi dyan. Diyan sa House of Representatives. Pagka nagsasalita na yan si Saba, talagang ginaganahan tayo. Yung si Laila De Lima. Naku, yan lang hinihintay natin. Naku, ba't hindi There are 22 authors of this bill. No? And there can only be one version? And there can only be one version, of course. Yung And ano lang- because they are the majority, then it goes without Yes, saying, it is yes. their version that... So nag-withdraw kami dahil Yan. sa tingin ko, sa tagal ng laban ko dyan, I've been fighting political dynasties for 40 years. It Nako, predates the tagal na yan, ha? Constitution in my city. it predict- Kung anak mo lang pala yung anti-political dynasty na yan, kung Egay, may apo ka na sa tuhod dyan. Di ba? Tagal na, 40 years. Pambira, baka 3 na apo mo sa tuhod niyan pagka nagkataon. baka naliligaw pa lang ito si Congressman Egay sa asawa niya, talagang pinalalaban niya na yung anti-political dynasty. 40 years. Pambira, It's Adam no? and Eve. Kaya nga, sabi mo nga, wala akong Ediso. preno. Kaya wala akong preno kasi nagmamadali na ako dahil malapit na ako matapos sa politika dahil I'm already But we need 65 you. years old. Bata pa, sir. Oo, Turing Tolentino. 90 years old, nasa Senado pa, no? Yes, Hindi ba? JPE. JP intends to be 100 added plus years old. Oh, so, Baka hindi na ako tumanggal kasi lagi na ako inaaway ng misis ko eh. gano'n ba? Akala ko parati kang inaaway ng mga kapwa mo congressman. So, kumusta? Kaya ko yung mga congressman, di ko kaya yung misis ko. Naku po, you're right. You're right. Pagka ganyan, ayaw Bulero. yung patakbuhin yung misis nyo, ibig sabihin sa politika or any member of your family. Wala. Ever since. Bulero Mas si maganda Kong dahil Egay. yung mga anak ko mismo, Goals. hindi nila gusto. Hindi nila type. Okay. So, ano itong version na ito? 10 ay pwede pa rin tumakbo. Yes, Pero hindi pwedeng sa iisang distrito. Oh, of course. Pero pagka natuloy ito, pwedeng tumakbo sa isang pamilya, pwedeng isang presidente o kaya senador. Tapos isang governor, so 2 na, isang congressman, sa isang distrito, kung 5 yung distrito ng probinsya, pwedeng 5 congressman na isang pamilya. Kung mayor, city mayor, isa, pwede pa rin. Tapos municipal mayor, kung 10 yung munisipyo, pwede, tigi-tigi isa. Naka, Ganon. grabe Teka muna, naman yan. kung ako mayor, yung anak Malala. ko pwedeng konsehal, Malala. hindi pwedeng vice mayor. Hindi, within a political unit, hindi pwede. Okay? Pero within the province, mayor, kahit 10 probinsya, 10 magkakamag-anak na mayor, pwede. Sa Senado po, Pwede pa rin, isa. pwede lang. isa. Hindi na pwedeng magkapatid, mag-ina. Hindi na. Hindi na pwede. Minsan mag-asawa, hinahati yung distrito sa kama eh. Para makatakbo. Second, third district. what? Mag-asawa. Ang hatian ng distrito na sa kama. Hindi, magkaiba ng address. Okay. You Tapos, were kidding? Totoo ba yan? hindi naman. Pero Okay. merong ilang mag-asawa na tumatakbo kasi sabay kongresista eh. Alam mo naman, napaka-credible mo sa akin. Okay. Tapos sir, ibang usapan pa Corina, yung party list system din. Pati yun na dinodominate din ng mga political clans. Dahil Yes. sabi sa study ng PCIJ, more than half of the 64 party list representatives came or Yes. have come from political clans, sir, no? At yung mismong mga political clans, sila mismo, pag hindi na kasya yung position, sila na mismo yung nagpapatayan, nag-aaway. Naku, totoo yan. Oo, Kita tama natin. po. Sa La Union, ganyan. La Union. Oo, Di sa ba? La Union. Marami pa. Marami pa. Marami pa. Okay. So,
Sila Okay, so kumbaga wala na tayong pag-asa. Oh. Pag hindi ito pumasa sa Kongreso ngayon, ano po ang mangyayari sa susunod na Kongreso? Sa susunod ninyong ano? Well, I'm planning to file a mandamus before the Supreme Court. Kasi I was able to legislate a law that contains an anti-political dynasty provision, and this is the SK Reform Law. So pinag-iisipan ko mabuti na baka pwede na yung Supreme Court mismo, kasi ito naman mandate talaga ng Congress to na ipasa namin no? So mandate ng Constitution. So baka pwedeng ang gamitin na lang na parameters sa eleksyon natin sa 2028 yung provision ng SK Reform Law na hindi pwede ang magkakamag-anak na tumakbo. So meron pa kayong gagawin? Yes. Okay, so yan, palagay ninyo, ano yan? Ano yan? Well, basta lahat ng pwede kong magawa Yan. para labanan ang political dynasties, Yan. gagawin ko. Yan sinasabi ko. Yan si Egay Kung hindi pa Erice. rin makakapasa ito, Oh. sana yung laban na ito ay makapagpamulat sa mga mamamayan. Oh. Kung gusto nyo magbago ang sistema natin, kung gusto nyo magbago yung buhay nyo, huwag kayong boboto ng pare-parehong apelido. Hindi. Duterte pwede, pero ibang apelido, di pwede. Sa lahat ng rules, kung Egay, laging merong exemption. Huwag kayong maboboto na magkakaapelido, maliban Duterte. Diba? Aquino, basura. Magagalit si Kong Egay nito. Diba? Marcos, mga adik. Romualdez, magnanakaw. Diba? Hindi pwede yan. Hindi pwede. Pero Duterte, approve. Diba? 110%. Yan lang ang apelidong pwedeng balik-balikan. Diba? Kumbaga sa putahe, yan ang hindi nakakasama. Diba? Yan, talagang kahit minamayat-maya mo yan, kahit inaaraw-araw mo yan, okay lang. Pero yung ibang mga apelido pagdating sa politika, puro basura. Puro basura. Saka hindi talaga natin maasahan yung Congress to legislate against themselves. Yes. Oh, that's why we still don't have the divorce law. Nako, Ayaw Diba? nilang Ayaw mag-divorce. nila. ang dami naman law. Divorce talaga. Ayaw mo na ba kay Mar? Ma'am Corina, ayaw mo na ba kay tayo ba sang-ayon na siya divorce na yan? Hindi ko tayo sang-ayon dyan. Diba? Hindi tayo sang-ayon sa divorce na yan. Ngayon, kung ito si Ma'am Corina ayaw na kay Maro, nasa kanya na yan. Hindi, baka marami lang siyang kaibigan na nagsasaper dahil walang pwede naman kasing death penalty sa mga kurakot. Bakit divorce lo kagad? Ayaw nila, gusto nila yung Madami meron nilang lang silang asawa. mga number 2, number 3, number 4. Sideline. Sideline. Si Kong Egay, ganyan. Natatawa si Kong Egay. Marami sa kasamahon mo doon. Hindi si Kong Egay. Oo. Napatawa lang si Sir. Inoloko natin si Kong Egay, maya-maya sinampahan tayo ng kasong cyber libel. Joke lang yun. Ano natin yan si Kong Egay. Sa lahat ng dilawan at pinklawan, dyan ho tayo sa merong suporta, merong respeto sa mga opposition na yan. Di ba? Mga ano yun hindi ko kagaya yan ni Dilima. Ay, si Kong Egay, alam niya naman yan. Kong Egay, takbo kang takbo ka, bahala ka, anong gusto mong takbuhan, takbo ka lang. Suportahan ka tayo, hindi ko alam. Pero basta takbo lang ng takbo. Susunod, may blind item na kami dito ni Willard. Yeah. Okay, so if this is the version that you think might pass in the next Congress, yung version naman po sa Senado, what are the chances? And how different is Well, it? nakapasa na yun sa Senate. Actually, nihintay nila yung version ng House. Ang sa Senate kasi, only 2 will be allowed. 1 national and 1 local. So Yeah. isang senador, for example, 1 senator, tapos 1 congressman. Hindi na Ay, pwedeng ganon? mayor, hindi na pwedeng governor, Ay, hindi na ganon? pwedeng presidente. So dalawa lang talaga. Ako po. Wow! Senador Loko na. o mayor, yun lang pwede. Ang layo, ano? Malayo. Layo. Tapos second degree consanguinity. Ibig sabihin yung family, yung lolo, tatay, anak, apo, kapatid, asawa, hindi pwedeng tumakbo Ay, ganun. ng sabay.
Ganun Okay. pala. So, Compromise na ngayon Senado, hindi ba sir? Kasi dati, third degree talaga yung sinusulong nila. Pati pinsan, supposedly, hindi na pwede. Pero yun, ano yun eh, sa tingin ko, unenforceable, saka arbitrary. Kasi hindi mo na kontrolado yung pinsan mo. Okay. Saka baka yung COMELEC maging genealogical tribunal sa kakahanap ng mga magkamag-anak. Baka doon pa lang, ay, meron magkaroon ng app. May app na ngayon. Trace your family ancestry. Oo, tracing ancestry. Makikita mo hanggang sa pinakamalayong panig ng mundo. Nako. yun ang isa. Totoo yun? Ma'am Corina, talagang Sa gumaga. Akala ko gimmick lang yung up na yan. Kasi nung natuko ako, di ko kilala yung kalulululululululuhan ko. Tapos yung app malalaman niya. Nung ng Petrong Garapata, ang galing naman noon. Eh paano po kung meron pala akong lying kano. Tapos napatunayan ko yun. Na talagang meron akong lying kano. Eh di kano ako. O kaya naman, paano kung meron tayong lying Espanyol? Naloko na. Espanyol pala si PH. Kung ganun katindi yung app na yun, kailangan mo nating malaman kung anong pangalan ng app na yan. Ma-download yung app na yan. Gusto nating makilala yung ating kanununuan, no? Malaking problema, magkakaroon ng maraming protesta. Saka ako, for example, I can influence my son, my daughter, my wife, my brothers and sisters, mga apo ko. Pero pagkapinsan ko, hindi ko kaya yan. Hindi na. Kayo lang ba? Kayong pamilya nyo lang ang pwede, kayong pamilya namin hindi. May sarili naman kaming pamilya. Mahirap Correct. yun. Sa bagay, Mahirap tama yung sinasabi niya. Sir, hindi Mahirap makakontrol yun. yung Away pamilya na ho yun. Pagka ganun. Diba? Yung pinsan mo, iba na yun. Yung ano lang, nasa circle lang ng asawa, anak doon. Kunyari, party list na yung nanay, congressman na yung tatay, hindi naman pwede yun. Diba? Presidente na yung tatay, representative pa yung anak. Hindi na ho pwede yung kabalbalan na yun. pinsan mo. Parang si BBM. Kontrolado ba niya yung pinsan niya? Kontrolado ba niya Speaker ang Martin. anak niya? Kasi who will be allowed? Saka who will be allowed? For example, magpinsan. Sino yung i-allow ng COMELEC na tumakbo? Right. Sayang din kasi sometimes, totoo din naman na isang buong pamilya, maganda ang serbisyo. Yes. Honest, nandyan lahat ng Well, pangangailangan ng tao. These are more of an exception rather than the rule. Yes. Kasi- Well, that's also true. Kasi ang sistema mismo, nagsisimula, okay, yung isang head of the family o siguro isa, dalawa, okay. Pero darating yung pagkakataon na in order to perpetuate into power, gagamitin mo lahat including government funds, including, kaya nga mapasok na yung goons, mapasok na yung takutan, Yan. mapasok na yung Corruption. corruption, dahil pangatlo, pati yung mga mediocre member of the families, pati yung mga black sheep, dahil madaling manalo, mag-i-interest na rin. Yeah. Dahil sa apelido. Dahil sa apelido. Tapos Okay. ibang usapan pa, Corina, kung yung connection naman ng mga political clans sa mga contractors or Naku, yan ang contractors na pwedeng Hindi, donors yun nga yung nila. part because kailangan mong manalo, kailangan mong ipanalo yung buong pamilya mo. So, kailangan mo ng malaking pondo. Kaya lahat ng pwedeng panggalingan na maiisip